Kaugnay pa rin ang sunod-sunod na pangyayari sa Senado at sa epekto nito sa bansa. Makapanayan po natin si Professor Ranjit Rai, Assistant Professor mula sa UP Political Science Department at President ng Octa Research. Magandang umaga po, Professor Rai. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa ating mga nakikinig at nanonood sa show ninyo. Ano ba epekto sa imahe at demokrasya sa ating bansa itong sabi nga nila ay Senate Flicks ngayon sa Senado? Napakalaki ho. Malaki ho yung epekto niya dahil yung gulo na nangyayari, iniisip natin siyempre nagkakawatak-watak yung naghahati-hati, no? Opo. Yung mga politiko natin, no? There's some level of political realignment. Dahil ang gulo na yan, syempre polarizing po yan. Nagkakahati-hati yung ating mga, hindi yung kababayan, yung ating mga politiko, no? At Opo. pagka lumalayan, syempre yung stability ng ating political system, maaaring maapektuhan. Ang tanong ay hindi kung dominante ang issue ng impeachment ngayon. Talagang dominante siya. Ang tanong talaga kung paano, no, hawakan ng mga institusyon gaya ng Senado itong proseso na to na hindi maapektuhan ang political stability at saka ang demokrasya natin. Aha. Ang importante tiigan yung pinaka-konteksto, no? Pag tingnan natin yung Octa, nagkakagulo nga yung mga politiko natin. Pero sa mga kababayan natin, pag tinanong namin sa Octa, itong first quarter survey, Opo. anong tingin nila sa impeachment? 69% po nagsasabi, klaro-klaro, na mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment trial bilang mekanismo ng accountability, ng due process. Opo. So, klaro sa mga ating mga kababayan, mataas ang awareness rin ng ating kababayan sa issue na to. So, ang kababayan natin united. Gusto nila ng trial. Hindi nila sinasabing convicted, ha? Ang sinasabi nila, dapat talaga may pananagutan. Dapat talaga mabigyan ng pagkakataon ng ating Vice President. Sagutin yung mga paratang, mga allegation sa kanya. Okay? Siguro importante yung idiin to. Pero yung ating mga politiko, dahil dito sa impeachment, napaaga ang realignment, no, yung pagkahati-hati sa 2028 election. So we're hoping sana yung mga institusyon hindi sila magkagulo para hindi gumulo rin yung ating sitwasyon politika. Oo, pero Political. ang malungkot po rito, yung parang nakikita ng publiko, yung makapangyarihan, pinoproteksyonan din yung may mga kapangyarihan. Yun nga ho yun nga yung pag sinasabi ko, yung mga institusyon natin dapat maayos yung paghahawak nila ito. Kundi gugulo talaga. Kasi siyempre, ayaw ng mga kababayan natin yung sitwasyon na ang mga malalakas pinoprotektahan. Oo. Yung walang pananagutan. Tulad sa Octa survey natin, ano may top 5 na na pangunahing problema, no? Unang-una yung pinakita niyo din sa show ninyo, no? Yung mga misis, mga pamilya, no, ang iniisip nila hindi naman yung impeachment, ang iniisip nila yung presyo ng bilihin. Oo. Di ba? Lalo nga papasokan na ang iniisip nila yung sweldo, yung kita, trabaho, yung presyo ng mga bilihin, at of course, may 20+%, 26% na nagsasabing, uy, importante rin talaga yung paglaban o pagsugpo sa graft and corruption. Oo. So maraming nanonood ho dito, marami sa ating mga kababayan nanonood, tinitingnan nila, pinag-aaralan nila, at naniniwala ako, nakikialam na rin sila dito sa issue ng impeachment. Kasi issue to ng pananagutan, issue to laban sa graft and corruption. So pinapanood nila yung ating mga senador, yung Senado, sana maayos yung paghawak, no, ng Senado, no, ng institusyon na to sa proseso ng impeachment. Pero, excuse me, nakikita ba natin na itong majority lame duck? Nahihirapan sila ngayon, no? Talagang medyo masalimuot ho yung problema na kinaharap ng majority. Hindi natin alam kung magtatagal yung majority na to. Oo. Kasi medyo seryoso yung mga tanong eh. Ang impression, hindi naman natin sinasabing itong realidad, parang sa tingin ng marami, mga pinoprotektahan ho yung Vice President natin ng mayorya na to at hindi maaasahang magiging patas yung ating impeachment. Yan ang impression lang, hindi naman yan ang totoo.
Pero yun nga ang hangarin ng mga ating mga kababayan. Sana ho meron tayong impeachment process, matuloy yung trial, sana patas to, sana maayos to, para magkaroon ng katarungan, para makamit yung pananagutan na hinahanap ng 69% ng ating mga kababayan na sumusuporta sa proseso. Hindi ibig sabihin sinasabi lang convicted na si VP Duterte. Ang sinasabi na bigyan siya ng pagkakataon sa isang proseso na patas, no. Iwasan natin sana dahil ginagawa natin itong proseso na importante sa ating mga kababayan na hindi magkagulo-gulo tayo, hindi tayo mag-away-away. Professor Ray, itong huling motion para payagan yung mga senador na makaboto kahit wala sa plenaryo, may kaugnayan pa rin to sa impeachment. Opo, yun nga, talagang importante siyang desisyon na talagang controversial siya kasi yung ibang mga dating senador na nalagay sa same situation, hindi nabigyan ng ganyang pribilehiyo. Pero hindi ibig sabihin walang pagkakataong hingin yung pribilehiyo niya kasi hiningi naman ng lahat . Ang tanong lang, anong implikasyon nun para sa proseso? Sige na pag-aawayan ngayon. Let's hope na ma-resolve siya sa Monday. Pero ayaw ho ng minorya sa Senado yung hindi nag-attend, no? Dahil may mga moral at saka political implications to. So, yun ang nakikita ko. Okay. Maraming salamat, Professor Ranjit Ray ng Octa Research. Ingat po kayo. Maraming salamat po.